Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang construction company sa Muntinlupa hindi raw sumunod sa kontratang pinagkasundo ang 6 na po katao hindi na sumasahod. Kawawa naman. Ay, nako. Reklamo ho ni Resty Cunanan. Hinaharang daw ni Gene Ortiz, accounting head ng United Power System Philippines Incorporated, UPSPI, ang sinisigil niyang balanseng kabayaran ng UPSPI. Merong, eto ho'y mahigit na 400,000 piso na balanse ng kumpanya. Nalaki yan. Well, ito ang dapat na pambayad ni Resty sa kanyang 6 na pong trabahador. Ang dahilan, wala raw biometrics ang mga nasabing trabahador bilang patunay na pagpasok nila sa trabaho kahit na merong attendance ang gwardiya ang kanyang mga tauhan. Okay? Ito, kasama natin ngayon si Resty Cunanan. Okay? Magandang hapon, sir. Magandang hapon po, sir. Ano ba nangyayari dito sa kumpanya na parang, ano ba yung biometric? Ano ba meron dito sa Sir, biometric yung niya? pagpasok ng tao, kailangan magbabiometric. Pero ang usapan po doon sa site, kailangan lang may pirma yung mga sa attendance sheet lahat ng tao. Okay. Yung billing number 1 hanggang billing number 10, nagbabayad naman sila. Okay. Pagdating doon sa last billing, yung billing number 11, bigla na nagbago. Anong nahilan daw? Ba't na... Nag-ano sila ng kailangan daw lahat naka-biometric machine, naka-biometric yung tao. Pero ang totoo naman noon, yung biometric machine nila is palpak. So... Naghahang sila. Okay. Tuwing maghahang, ang ginagawa naman ng gwardiya, time in time out kami doon sa logbook. Which is, meron naman record. Dahil ang kanilang biometric hindi gumagana. Hindi po gumagana. Hindi nyo kasalanan yung kanilang biometric may kasalanan. Kanina po, nakausap namin si Ma'am Jean. Ang sabi niya, wala raw report sa kanila na nasisira. Ibig sabihin, kung walang report, kami na may kasalanan noon. Hindi naman pwede siguro yon. Abay, dapat tinatanong niya muna. Ito pinuntahan ng Kilos Prontong opisina ng United Power System Philippines Incorporated sa Muntinlupa. Panoorin natin ito kung anong nangyari sa paghaharap. Alam ko, yung account ni sir is currently under investigation. Because yung pinubay nila ni sir is manual. Oo, yung daily time record nila is manual. Which is hindi nagkamangganon sa record ng company based on biometric. That's why, ang ginagawa namin, we're trying to investigate everything kasi kung bakit nagkaroon ng hindi magkakaparehas. Alam mo, kung titingnan talaga natin mga kasama, no? Ang discrepancy, nasa loob mismo ng kumpanya na hindi pag-aaral nila. Internal. Correct. So, kung gaano katibay yung inyong kumpanya, depende roon sa sinasabing proseso. At yung pangangasiwa ninyo, nakikita riyan. Sistema. Yan. Yung pangangasiwa ng sistema nila, nakikita na may problema pagkatapos pinapataw nyo sa mga pobreng tao. Tama. Na kumbagay, pumapasok naman, wala nga biometric, pero nandun yung gwardiya sila mismo time and time out. Kasi, kumbaga, best effort na lang ginagawa ng mga tao. At pagkatapos, kasalanan, kapalpakan ng inyong mga tawag dito, yung inyong biometric, pinapataw nyo sa mga tao ninyo nagtatrabaho. Parang sa rinig ko, parang Ben, parang sinasabi, imbisigahan pa nila bago nila bayaran si Resty. Ilang taong kayo mag-imbisigan yan? Ay, tama ka. Ilang buwan na ho yan? Yung Magdadalawang buwan na po ako hindi binabayaran. so, 2 buwan din, wala sweldo yung mga tao natin. Hindi, nagsanla po ako ng gamit sa nagkwento. Kita nyo naman yun. Mariusep naman to. Eto ngayon, nagtatago pa ang mga putok sa buho na to. Ayaw humarap kanina, pinaharap, nagkanda-utal-utal. Hindi na maaraman kung... Naipot sa pantalon siguro. Ewan. Huwag kayo magpapakita ng ganitong klaseng sumbong sa amin dahil tatablahin namin kayo dahil ang kasalanan hindi sa mga tao, hindi sa inyo, sa kanila. Correct. Property nila yung sinasabing yung biometric na yun. May nagme-maintain dyan. Dapat nakakaabot yan. Siguro, sangkaterbang mga tangaton, mga loko-loko na walang mga buwang siguro. Sus Mario. Gusto lang magpalusot yan, Tol. Dahil yung first 10 payments, okay naman. Tapos yung panghuli, nawala. Mukhang naubusan ng pondo. Kaya nalulugi na kayo. Hindi naman. Okay.
Sige, balikan natin mamaya. Babalikan yan. Babalikan natin. Lalapit natin sa DOLE yan. Eh, sige. Department of Labor. Bueno, yun na nga, Tol Ben, tinatawagan natin ang DOLE para idulog din natin sa DOLE. Nawala lang. Nawala lang, naputo lang. Idulog yung reklamo ni Mang Resty laban dito sa United yung UPS United Power System. Yun, United Power System. Philippines. Na 400,000, halos Malaki kalahating yun, malaki milyon. Ano sinabi kanina? Ano sinabi? Bakit? Kanina po nung- Pakilos pronto Sige. pa? Kanina po nung pabalik na kami galing opisina ng UPSPI, tumawag si Miss Jean Ortiz. Bakit ko daw pinabitag pa? Yan. Ito, nasa linya na ngayon po si Attorney Johnson Cañete, ang Regional Director po ng DOLE NCR. Attorney Cañete, magandang hapon po. Magandang hapon din naman po. Magandang hapon. Si Erwin Tulfo po to, kasama natin si Ben Tulfo, Yes, sir. Alex Santos. Yes, Sir Erwin. Sa Kilos Pronto po tayo. Sir, meron po dito isang subcontractor po siya. May utang sa kanya yung contractor na 400,000, ayaw bayaran. Ngayon ang nangyayari, ang kawawa, yung mga empleyado, mga trabahador nitong subcontractor. Ang dahilan lang ng contractor ay biometrics daw. Walang naibibigay na biometrics. Sira-sira naman yung biometrics, sir, ng kumpanya. Mukhang nagpapalusot lang, attorney, itong main contractor, sir. UPSI. Actually, there is a service agreement entered into by the principal and the subcontractor. Opo. Kaya, it's a case between the two of them. Opo. Kung hindi man siya magbayad, then filan, hindi kailangan sa DOLE siya magpunta. Pwede na niya ipatawag sa korte na bakit hindi binayaran yung kanilang agreement. May violation ng kanilang kontrata, ng service contract nila. Alright. Sir, Sir, ganito lang, paano naman ho yung ilang tauhan to? 40? 60 na mga tauhan, sir, 3 buwan na hindi nagsisweldo. Talagang tinutustusan na lang ng Siya ang may problema dyan. Siya ang aming pwedeng habulin because Yan. hindi naman siya kailangan gamitin niyang depensa na hindi siya nakakobra sa kanyang principal, na hindi niya Ayun. ipapatuloyin yung kanyang mga tauhan. Yan ho, sinasabi, sir, ng United Power Systems Philippines Incorporated na ito hong subcontractor ho ngayon, parang nalalagay ho sa kawawa naman. Kaya lumapit ho sa amin. Pero parang lumalabas, sir, parang pinahihirapan lang nila kasi sinabi, ba't ka pa lumapit-lapit yan sa Kilos Pronto? Kita mo naman. Ayun naman ang sinabi, sir, kanina na pwede naman daw pag-usapan, sir. Kami ho, pinaabot lang namin, sir, para malaman din ho ng publiko to. Oo. Pwede rin naman yung subcontractor, itatawag niya sa DOLE yung principal Yan, para mag-usap okay. sila doon. Sir, ganito na lamang po, para mabilis tayo. Pwede po bang samahan namin dyan sa inyong tanggapan sa DOLE? Itong si subcontractor at tawagin po ninyo yung contractor para sa harap ninyo, mapuwersang magbayad dito sa subcontractor, Attorney Johnson? Hindi po, ganito. Saan ba yung negosyo? Saan ang Paranaque? Ang opisina po, sukat. Sukat Paranaque, sir. Yung opisina ng... NCR na yun. Parlat na field office kay Attorney Nepo Lianyo. Okay. Attorney Lianyo. Ano po siya, sir? Attorney Lianyo, para doon sila mag-usap, para hindi nila pupuntang Manila. Meron naman Ayun, sa Muntaparlat, Paranaque. Paranaque. Okay. Ayun. Sige po, ganun po gagawin namin, ha? Attorney... Nepomuceno Lianyo. Ni po Lianyo. Sige, sir. Doon po, papupuntahin namin. Attorney Johnson Cañete, thank you, sir, ha? Thank you po. Sige. Ng DOLE. Sir, ganun na lang po. Sasamahan kayo para matawag dun sa kay Attorney Lianyo, mapatawag yung contractor, magbayad ka ba o hindi? Ayun. At sino naman yung sabi mong babae? Si Jean. Jean Ortiz. Yung interview kanina, Jean Ortiz. yung Yung nakaupo. Jean. Hoy, Jean, magbayad na kayo. Huwag nyo nang abutin pa sa DOLE to, ha? Ay, sinasabi mo! Pinakilos Pronto, Natakot. Takot kami sa'yo. Kaya ito, nakaabot na sa DOLE. Magkamag-anak siguro ito at saka yung isang kumpanya na sabi, talk to my lawyer. Ayun. Magkakamag-anak itong mga buang. Ay,